Sablay sa batang pasaway. Narito. Umusok sa galit ang isang nanay nang umuwing umiiyak ang kanyang anak. Inaasar-asar daw kasi ito ng kanilang kapitbahay na isa rin palang nanay. Eto ngayon, depensa naman ng kapitbahay, makulit at ginugulo ng bata ang kanyang hanap buhay. Oh, pero kasi ang sinasabi niya dun sa bata, ampon ka lang, ampon ka lang, ampon ka lang. Hindi pwede yan. Alamin natin kung totoo ha. Ito ang buong kwento tungkol sa sablay sa batang pasaway. Alam mo, Ana, maling-mali ang pagsabihan mo ang bata na isang ampon. Ngayon, kung makulit, pagsabihan mo ng maayos, ikaw nakakatanda, ikaw nakakaunawa. Makulit talaga yung anak ni Tisay. Kakatok hindi naman bibili. Eh maraming trabaho. Baga sa ano, disturbo sa trabaho. Ay naku, Ana, masama yun ang sasabi ng ampon. Dahil ang epekto nun, baka madismiss ang bata at mabuli pa siya. Alam mo, Ate Tisay, bantayan mo yung anak mo kasi nangunguha ng paninda dyan pag walang tao rito. Problema yan. Alamin na natin ang panig ng dalawang nanay. Tisay at Ana, harapan na. Abay, Tisay talaga si Tisay. Oo nga. Yung anak mo, Apo. ang parang inaapi. Apo. Ilan taon na? 9 years old po. 9 na lalaki? Apo. O pagkatapos, anong nangyay? Anong sumbong sa'yo nung bata? Nagsumbong po sa akin yung bata na sinabihan daw po ni Ana yung anak ko na ampon. Bakit daw? Sabi daw po ng anak ko, Mama, yung Ana, sinabihan ako ng ampon. Bakit? Sabi niya sa akin, ano ba ginawa mo? Wala naman. Sabi, kumuha daw ako ng chichera daw sa tandaan. Ngayon pinuntahan ko yung Ana. Sabi ko sa Ana, bakit ka nagsasata sa bata na ng ampon? Dapat hindi ka nagsasata ng ganon. Okay. Dapat kinausap niya ako. Pero alam nung bata, di ba? Apo. 4 years old pa lang daw yung bata, ay inampon mo na siya. Paanong ampon? Ano po, hinihiram-hiram ko lang po siya sa nanay. Nung tumagal po sa akin ng 2 linggo, yung naging okay naman, habang tumatagal, umabot ng 1 taon, hindi na po nagpakita sa akin yung nanay. Ganun? Opo. Bakit? At paalam po siya sa akin na magtatrabaho lang. Tapos yung tumagal-tagal, nang umabot ng 1 year, hindi na siya bumalik. Hindi Baka siya nag-overtime. Grabe. Sobrang tagal naman ng overtime. Grabe naman na yung yan. 1 year na overtime. Oo, 4 na taong overtime. Hello? Pero teka muna, Attorney Lorna, sapat na ba yon na ampon na? Anong apelido ang dala ng bata? Bali po sa nanay. Sa nanay. Okay, so how is this arrangement? Paano magiging legal? Kasi ito ang problema. Pag bumalik yung nanay at kinuha sa'yo, papayag ka? Bali, hindi na po kasi napamahal na po sa akin yung bata. Ayun na nga, o ipanlalabanan niya yung bata. Ay, hindi pwede. Kasi pag sinabing ampon, legally, dapat may court procedure yan. Oo. Either mag-apply ka for adoption or for guardianship. Ibig sabihin, guardianship, ikaw yung parang substitute na nanay. Pero pag hindi nangyari yon, may karapatan ang nanay na kunin. Except na pwedeng sabihin ng DSW, abandonment. So wala na kayong komunikasyon ngayon? Wala na po. Kung hahanapin mo siya, hindi mo alam paano mo siya Hindi hanapin. ko po siya alam kung nasaan po siya. Cellphone? Wala na po kami kontak eh. Wala na. Okay. So Wala in kang that case, communication. abandonment. In that case, abandonment, lalong-lalo na, walang support. Oo. Kasi hindi lang inabandon, psychological, economic, etc. Talagang walang contact. So, ang may karapatan. Pero, kailangan mag-undergo. Kung gusto mo talagang legal adoption, dapat mag-undergo ka ng court procedure. Illegal na natin yan. Gawin na natin Pwede legal. naman Type mo. Apo. Tutulungan ka namin. Yung Apo. bata naman, hindi hinahanap ang nanay.
Hindi naman po, kasi ako na po yung tinutunan niyang parang nanay. Ayun. Malaman niya po ako. Eh, Malaman bakit ko po siya. kumalat ba yan na siya ay ampon? Ano po, bali matagal niya na po inaasar po yung anak ko na sinasabihan pong ampon. Ng mga tao? Si Ana po. Si Ana mismo. Ana, bakit mo naman daw pinatulan yung 9 na taong gulang na tinatawag mo pang ampon? Totoo ba? Totoo po na nasabi ko yun dahil sa sobrang galit ko na po kasi nga tatlong beses na po siyang pumunta sa tinda-tinda ko, kinakatok ng malakas yung lamisa ko na nilagyan ko ng mga tinda-tinda ko. Tapos biglang tumakbo. Pasaway talaga. Bigla, tapos hindi lang isang beses, 3 beses, pabalik-balik. Noon, nagluluto ako para sa paninda kong saging kunyelo at saka yung gulaman. Nasa loob ako ng bahay. Yung pangatlong beses na niyang ginawa sa akin, nasabi ko na ampon, bakit gagawin mo yan? At saka pinigtas niya yung isa kong chicheria, kabay takbo, maiwanan. Hindi dahilan yun para ganunin yung bata. Tao din yun. At saka hindi ko po pwedeng isabi sa mama niya dahil ayaw kong masaktan yung bata. Ayaw mo sabihin sa nanay kasi nakikita mo na... Nakikita ko na pag magsumbong ako, masaktan yung bata. Siyempre, napamahal na sa akin yung mga bata. Mas nakasakit yung ginawa mo. Hindi ko pang bata lang talaga kasi mahal na mahal ko yung mga bata. Siya nga minsan, bibili sa tinda ko, kulang. Kulang ang alin? Kulang yung pira niya, bibigyan ko na lang dahil mahal na mahal ko yung mga bata. Hindi naman ako nag-intensyon ng masama na nasabi ko yung ampon dahil nakulitan na talaga ako. So, kumbaga rumurok ka na, tumodo ka na sa pasensya mo. Napuno na yung pasensya ko. Nabigla ka sa sinabi mo. Kasi busy ako, nagmamadali ako pagluto ng mga paninda ko. Tapos may nung bigla kumatok tapos takbo. Bakit hindi mo na lang kinausap si Tisay? Hindi, wala na akong time. Walang magbantay sa tinda ko. Oo, tapos nagluluto pa ako, nagmamadali. Siyempre parang lambing ko lang din sa bata. Wala talaga akong atensyon na masama. Yung nasabi ko yung ampon. Sabi ko, bakit hindi ka umuwi sa bahay niyo, manghingi ka ng pera sa mama mo? Sinabi ko lang ganun. Pero alam mo ba yung bata ganon? Medyo Hindi sutil? ko po alam kasi nagsumbong na lang po sa akin yung bata umiiyak dahil nga daw po sinabihan daw po ni Ana na ampon. Ang sabi ko naman kay Ana, sana pumunta ka sa bahay at nagsabi ka sa akin. Dapat di mo na lang sinabi sa bata yung gano'n kasi nasasaktan ako eh. Natatakot daw kasi sinasaktan mo ang bata pag pinapagalitan at sinusumbong. Magulang lang. Nagsasabihan ko lang po. Siya ang saksi sa pagsusungit ni Ana daw sa anak-anakan ni Tisay. Luz, humarap ka na. Okay, Luz, ano ang nasaksihan mo? Nasasaksihan ko kasi sa kanya is yung anak niya, may kalaro siya ng 3 bata. Sa 3 bata na yon, nung naglaro sila, siyempre, parang naisip nila bibili sila. Di sumama tong anak niya. Pagdating doon sa tindahan niya, bumili yung 3, nakatayo yung anak niya. Di ako, timing din na pumunta ako doon sa tindahan na yun kasi doon sa tabi niya, may nagbibili ako ng kape. Ang pera ko is 20 lang. Ngayon, ang nangyari, siyempre natapos na bigyan siya ng mga chichirya yung 3. Itong anak niya, nakatayo lang. Ngayon, sa pagtayo ng anak niya, Ate Coring, tinanong niya, ang sabi niya, ikaw, bakit mo ba hinahawak-hawakan yung paninda? Bibili ka ba? Hindi. Tumayo ako, tinanong ko yung bata. Sabi ko, gusto mo bang bumili? Sabi niya sa akin, Ate Coring, wala na siyang pera. Bilang isang ina lang ako sa kanya. Sabi ko, bumili ka. Binigay ko sa kanya yung 20 sa anak nito. Hindi, ngayon, pagbigay ko sa kanya, bumili siya. Sabi niya, sige, umalis ka na ampon kasi may pagkain ka na. Sabi niya, ngayon naman, ang ginawa naman ng bata,
ko rin, isang ina lang din ako, ina kayo. Kung sino mang nanonood sa studio, bisang ina lang, ako yung magsasabi ng totoo. Ngayon, nung sinabi niya ng ampon, yung 3 bata na yun sabi na, ay, kawawa naman pala to si ganito, ampon ka pala, kawawa, kaya pala wala kang pera, wala kang pambili. Wala kang pambili. Para akong dinurog doon kasi solo parents lang ako. At rin wala din ako maibigay sa kanya ng sapat. Sa ginagawa ng gano'n, dapat hindi sasabihin sa marami. Habang kumakain yung bata, nakita ko sa kanya, lumalapit siya sa akin na tumulo yung luha ng bata. Siguro parang nadibdib niya yung sinabi na, ampon ka, wala kang pera. Bakit ganun? Alam ng lahat. Di ko, siguro dahil pinagsasabi nitong si... Oo, sabi niya, pinagkakalat niya. Pinagkakalat. Insecure ka kaya ganyan ko. Hoy, isang beses ko lang Hoy, sinabi. wag ka nang ganyan, wag ka nang magsalita ng ganyan. Kasi bilang ina ka rin. Isang beses ko lang sinabi Masasaktan din kami doon sa ganyan. Ako, kasi kayo mga chismosa. Hindi chismosa, Bakit mismo ka mga naman chismosa. Sila pa yung natawag na chismosa eh, no? Nakita sa mga mata namin. Dapat nga ako ang nagreklamo dahil sa ginagawa sa bata. Kung kayo sa akin, kung kayo ang naano sa akin, kayo Dapat ang mo bilang ginugulo pangalan, ay kawawa naman paninda. ako kasi ampon, bibigyan ko to. Oh, hindi ako na-respeto. Babalik-balik mo itong isang beses lang. 3 beses! Okay, ibang klase raw talaga yung kakulitan ng anak-anakan ni Tisay. O bakit mo naman ito nasabi? May, humarap ka na. Ay! Oh, ano? Wow! Bida ka pa! Bida ka pa! Ito, bida ka pa! Ano to? Karate show ba? Ano ba to? Anong nangyayari, ate? Bida ka pa! Bakit galit na galit ka naman, May? Galit na galit ako kasi nandun ebidensya ako, nakita ko witness ako, nakita ko yung anak niya talaga, napakakulit. Wala, hindi namin ako kumakam. Nakikita ko, pinupukpok yung kwadro, ginaganon-ganon yung mga paninda, kinukuha, tumatakbo niya. Sasabihin na kasi, Marie, ang paninda mo, tinakbo na! Oh, tinakbo na. Sabi, wala, ano dahil, wala lang magagawa, tinakbo na. Oh, binigyan na lang. Mabait to eh. Mabait talaga yan. Okay. Kung mabait siya, hindi niya sasabihan ng ampon. Dapat bibigyan niya ng pagkain. Mabait, kung mabait, dapat kung Kasi nagtatanong tayo bilang ina lang tayo eh. Maroon tayo umawa sa mga bata ng ganyan. 3 beses Ampon na nga siya, ang apit pa sa national. Pinabayaan na nga lang namin at tinakbo lang yung Kausapin niyo yung magulang. Yung pinabayaan na word na yan ang importante. Nasaan ang magulang na dapat nagsasabing, huwag mo yung gawin, anak? Yes! Tama, dapat ang magulang ang magpapalo niya. Diba? Mas nakakahiyang mapulaan ang iyong pagiging magulang kung ang mga anak mo ganyan. Teka muna. Anong pwede ikaso kay Ana na nagsasalita ng ganon sa minor? Ay labag yan sa 7610, no? Republic Act 7610, Special Protection of Children. Lalong-lalo na yung mga ganyan, yung mga ampon, yung may disability. Kasi parang disadvantage yan eh. At dinagdagan mo pa. Dapat talaga ang counseling hindi lang sa bata. Dapat sa mga magulang tsaka sa mga adults. Bawal yan. Intervention ang Pwede ka tawag dyan. Pwede ka makulong dyan kapag ikaw ay... Pwedeng makulong. Dr. Love, ano bang sinasabi ng Biblia sa pag-aaruga sa mga batang hindi naman natin sariling dugo at laman? May ganun ba? Gusto ko lang bigyang diin yung ginawa ni Ana. Huwag natin siya masyadong hatulan doon sa kanyang ginawa. Huwag tayong plastic. Kasi kung sa inyo mangyayari yun, baka ganun din ang gawin nyo. Di ba? Pag umabot na siya doon sa rurok ng, ng pagkainis niya doon sa bata. Pero hindi siya galit doon sa bata talaga. It's just that yung oras na yun, bumigay na siya. Dahil makulit yung bata. No? Lamang kay Ana, ito ang epekto ng salitang abon. So pag anumang galit natin, iwasan nating magsalita kasi makakasugat. Yung ampon ay hindi masamang salita, pero yung paraan ng pagsasabi natin, yun ang nagpapasama dun. Nagiging stigma yun sa mga bata. In the Bible, sa Mark, sa aklat ni Marcos, chapter 22, ang sabi, turuan mo ang bata
sa daan na dapat niyang lakaran at pagkamatanda na siya, hindi niya hihiwalayan. Ano ibig sabihin? Turuan natin ng magandang values ang bata. Bata pa lang, okay? Disiplina. Merong sa Bible, Tisay na sinasabi, spare the rod and spoil the child. Huwag mong paluin ang bata at i-spoil mo na yan. Ano? Ang tanong, may panahon ka ba sa kanya o mas marami kang panahon sa Facebook at sa Reels? That's a question. So, kung pakikinggan natin ang Diyos, tungkulin natin ang mga magulang, disiplinahin ang mga bata, at maging mabuting bata at mamamayan ng ating bansa at anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.